has found its home within me. Now that I've been found in you, that all I am, you all want me to be. 'Cause all I want is more of you. All I want is more of you. Let your presence fall
Let your presence fall upon us. I wanna see your face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. And all I want is more of you. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. 'Cause all I want is you. Sing it now. 'Cause all I want is you. Cause all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. And all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man ito katindi, kahirap, ka-challenging, gaano man ito kabigat, nais ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Right now, katatapos lamang po ng ating pong June series. Bali ngayon po ay ating series break po muna natin, ano. Pero napakaganda po yung pag-uusapan po natin at meron pong connection itong pag-uusapan natin sa mga nararanasan po natin ngayon pong mga panahon pong ito. But before I start, pwede bang i-type nyo muna sa comment section kung nasan po kayong banda ng Pilipinas o ng mundo ngayon nanonood. Type that in the chat, i-type nyo po kung saan ang inyong location para at least ma-encourage po tayo at malaman natin kung saan na po nakakaabot yung ating pong gawain dito po sa Amazing Hope Crossover Campus. Now, thank you po sa pag-type po ninyo ng inyong location. But let me tell you this, no? Church, sa tingin natin, no, yung kung titignan po natin yung mga nangyayari po sa paligid natin ngayon, sobrang tindi, sobrang lala na mga nangyayari po sa atin. Just recently po nakita natin na tumitindi po yung alitan o yung gulo sa pagitan po ng dalawang bansa, particularly yung Iran at Israel. May mga missiles po silang pinapakawalan at doon po sa mga missiles na kanila pong napapakawalan ay meron pong mga inosenteng buhay ang nawawala. At ang buong mundo ay parang saglit na huminto at kabang-kaba po tayo dahil yung mga susunod na mga pangyayari ay tila baga, ano ba to, mas magkikreate ba to ng mas malaking gera? Pero alam nyo po, bukod po dyan sa mga nagbabandyang World War, matinding digmaan ng mga bansa, hindi lamang po doon tayo nakakaranas ng tindi o ng something dark that is happening in our world. Kahit dito po sa Pilipinas,
Ramdam po natin yung kadiliman o yung tindi ng kasamaan na nangyayari. Tumataas po ang mga bilihin, ang dami po mga krimen, may mga fake news po tayo nakikita. Para bang makikita pa natin sa balita, parang nawawala na ng takot sa Diyos ang mga tao dahil kabi-kabilang mga krimen, patayan at mga masasamang pangyayari po. Pati mga kabataan, nakikita natin, nalulunod sila sa depression, nalulunod po sila sa addiction, and even sa kanilang confusion, sa palipaligid, sa kanilang identity, sa kanilang status sa buhay. Parang unti-unting sinasakal ng kadiliman ng mundo po natin. Now, dumadaan po tayo and we are living in a dark time. Sabihin, matindi po yung mga kaguluhan at hindi po dapat tayo ma-surprise kapag ito po ang pinag-uusapan. Kaya lang ang tanong po natin ngayon bilang mga Christian, how to overcome the darkness? Paano ko ma-overcome ito? Mga kapatid, hindi po tahimik ang salita po ng Diyos tungkol po sa ganitong mga panahon. Sa katunayan po, binigyan niya tayo o binigyan tayo ng salita ng Diyos ng gabay kung paano po tayo mamumuhay. Hindi lang para makasurvive bilang mga Christian, kundi paano po tayo magsha-shine. Paano tayo magliliwanag sa gitna ng kadiliman na pinagdadaanan po natin? Whether ito yung madilim na mundo na pinagdadaanan natin o madilim na situation ng buhay natin, paano ako makaka-overcome? Paano ako magliliwanag? By the way, gusto ko lang muna i-define, no? Yung salita pong darkness, pwede po mang i-type natin sa comment section, darkness. Pag sinabi pong darkness, pwede po siyang gamitin figuratively, pwede rin po siyang gamitin literally. Ito pong darkness na ito, sabi po ng definition natin, the partial or total absence of light. Yan po yung in a literal sense. But in a more figurative sense, pag sinabi pong darkness, it's about wickedness or evil, the forces of darkness. So hindi ko po alam kung ano po yung eksaktong pinagdadaanan nyo ng dilim. Whether naputulan kayo ng kuryente, wala kayong pambayad sa Meralco, kaya po madilim yung bahay ninyo. I don't know, but one thing is for sure. Lahat po tayo, dumadaan po tayo sa moment of darkness. Ang malaking katanungan na dapat po nating sagutin, paano ko po ito ma-overcome bilang isang mananampalataya? Samahan niyo po ako sa Romans chapter 13, verses 1 through 14. Basahin ko po yung text, and then later on, explain ko po sa inyo yung context. Sabi po ng verse 11, and though this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Verse 12, the night is nearly over, the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Verse 13, let us behave decently as in the daytime, not carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Verse 14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Let me just give you at least simple background po nito. Ito po ay sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, at ito pong sulat niya ito ay hindi lamang po ito patungkol sa theology, kundi kung babasahin niyo po ang Book of Romans, napakaano po niya, highly theological, but at the same time, it is highly practical. Hindi lang niya isinulat ito patungkol sa theology, patungkol sa kasalanan, patungkol sa paraan ng kaligtasan, kundi nagtuturo rin po ang Bible through the Apostle Paul kung paano po practically mamuhay bilang mananampalataya. Kung mapapansin niyo po yung chapters 12 hanggang 13, itinuturo po ni Paul o ni Apostol Pablo paano mamuhay bilang isang Christian sa mundong puno ng gulo, sa mundong puno ng darkness. Pagdating po ng verse 11 through 14, bigla niyang binigay o binigyan ng urgency. Urgent. Ang lahat. Gawin niyo to kasi malapit na. Now, alam niyo ba, all of the commands and exhortations in the New Testament are time sensitive. Pakitype nga sa comment section, time sensitive. Alam niyo po lahat yan, lahat ng utos sa New Testament, hindi ito basta-basta generic lang o parang kahit kailan mo lang gawin.
time sensitive po ang mga yon. May timing, may urgency, kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 13 verse 11, knowing the time. Yung rendition po ng New King's Version, knowing the time. Sa NIV naman po yung ginamit natin, understanding the present time. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya, kailangan din po natin maintindihan kung anong oras na sa spiritual timeline ng Diyos. Mga kapatid, meron pong spiritual timeline ang ating pong Panginoon. Ang sinasabi lang ng Bible, hindi ito panahon para makampante. Alam mo ba na oras na? Alam mo ba anong oras na? Yan. Hindi yung sarilo mo kundi ano yung oras na? Ano na yung kalagayan ng mundo? Do you know what's really happening? Alam mo ba yung mga ganyan, yung spiritual climate ngayon, yung wars, yung earthquakes, yung pandemics, confusion, deception. Kapatid, we need to wake up now. Ano po ang pag-uusapan natin ngayon? How to overcome the darkness. Paano ko mapagtatagumpayan ang madilim na parte ng aking buhay? I don't know kung saan ka po nadidiliman ngayon. Perhaps ikaw ay estudyante, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nagninegosyo, ikaw ay may pamilya. But one thing is for sure, lahat po tayo dadaan sa matinding yugto ng ating buhay. Whether ito ay literal or figurative, whether ito yung madilim na yugto ng mundo ngayon, or mundo mo, o buhay mo bilang isang Christian, isa lang ang sigurado, makaka-relate ka dito, lalong-lalo na kapag ka ikaw ay Kristiyano. The question is, how to overcome the darkness? Paano mapagtatagumpayan ang madilim na yugto ng aking buhay? Number one, pakitype sa comment section kung ikaw ay excited. I am ready. Come on. Sabi po ng verse 11 through 12 sa New Living Translation, this is all the more urgent. For you know how late it is. Time is running out. Wake up. For our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Paano ko mapagtatagumpayan ang madilim na yugto o parte ng aking buhay? Number one, wake up urgently. Can you type that in the chat? Wake up urgently. Urgent. Gumising ka ngayon na. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi next year, hindi next month. Ngayon na. Now na. Sabi ni Apostle Paul, urgent na. Kailangan natin magising. Hindi physically, kundi spiritually. Kasi pwedeng physically gising ka ngayon, but spiritually, you are still sleeping. Now, dito po sa mga talatang ito, sa mga verses na ito, gumamit po si Apostle Paul ng figure of speech o sa Tagalog, tayutay. Gumamit po siya ng mga figure of speech sa verse na ito, particularly sa salita pong night and day. Pwede po bang i-type sa comment section? Night and day. Pag sinabi pong night, ito po yung panahon na kung saan punong-puno po ng kadiliman, kasamaan, kaguluhan, yan na po, kadiliman. Pag sinabi naman pong day, pag ito po yung pagdating po ni Kristo at saka yung paghahari niya sa lupa. Yung kanya pong tinatawag na second coming. Yung muli po niyang pagparito, hindi po bilang Savior, hindi po bilang baby, kundi bilang Judge and King. Nare-remind lang po ni Apostle Paul ang mga Christian nung unang panahon and even up to now, na malapit nang dumating si Jesus. Kaya nga sabi ko, very timely yung ating pag-uusapan kasi nakikita na natin yung mga signs ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang matinding tagutom, matinding kaguluhan, yung digmaan. Kaya hindi na po dapat tayo natutulog sa ating pong pananampalataya. Kaya lang po nakakalungkot, marami pong mga Christian ngayon are deeply asleep. Ang lalim ng tulog. Yung relax lang sila, yung wala po silang sense of urgency, yung complacent lang sila, distracted pa rin sila, sobrang busy nila sa mga bagay sa mundong ito at hindi po sila aware na pwede pong dumating si Jesus Christ anytime. Kaya imagine mo, sino po dito nag-a-alarm? Yung iba po sa atin, di ba, pag nag-a-alarm ka ng cellphone mo, mag-a-alarm ako ng 5:30. Yan. Ito na. Pag alarm mo ng 5:30, di ba may nakalagay sa alarm, dismiss or snooze. Ang pipindutin mo, snooze, mamaya na. Snooze naman. Inaantok pa ako 5:35. After 5 minutes, snooze ulit, mamaya na, inaantok pa ako, ayoko pa gumising. 5:45. Hanggang sa na-late na lang siya.
physical na snoozing yun sa alarm. Yung pinipindot mo, tapos after 5 minutes, alarm siya, ayaw mo pang gumising, ayaw bumangon, hanggang sa na-late ka na sa meeting mo, na-late ka na sa pagpasok mo sa work, sa trabaho, hanggang na-late ka na sa meeting mo. Ganyan din ang danger kapag ka meron po tayong tinatawag sa buhay natin na spiritual snoozing. Kapag ka meron pong alarm, ginigising ka na ni Lord, gumagamit si Lord ng mga pangyayari, ng mga tao, ng mga situation. Alam mo ba, even yung problemang pinagdadaanan mo, yung dark moment na yan, ginagamit yan ni Lord for you to wake up. Next time na ako maglilingkod, oy, tinatawag ka na ni Lord, next time na. O, gising na magdi-devotion ka, next time na ako magbabasa, next time na ako magbabago, hanggang mahuli na ang lahat. Kapatid, ano pwede nating matutunan dito? Check your spiritual alarms. Kailan ka huling nag-devotion ng totoo? Kailan ka huling nag-share ng gospel? Kailan mo shinare yung sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus? May urgency ba sa puso mo na I need to wake up, I need to live for God? Kapatid, huwag tayong masyadong mag-enjoy sa mundong ito. Maybe some of us, wala ka namang problema, pero sobrang enjoy mo yung mundong ito. Listen to this very carefully. Don't live like this world is your final home. Huwag kang mabuhay dito sa mundo na parang ito na yung permanente mong tirahan. Walang permanente po dito sa mundo. The only permanent thing here on earth, bukod sa change, ay ang salita ng Diyos. Sinasabi lang ni Apostle Paul, gising na, huwag kang makisabay sa takbo ng mundong ito. Why? Kasi ang mundong ito, ang gusto ni Satan, matulog ka sa yung pananampalataya, yung wala kang pakialam, yung kahit ginigising ka na wake up, pateng ka na ng church, magbago ka na, ayoko mo na. Ang gusto ng mundo, mag-focus ka sa pera. Mag-focus ka lang sa kasikatan, mag-focus ka sa comfort mo. But our eyes as Christians should be focusing on eternity. Don't focus too much on what is temporary. Focus on eternity. Kaya pansinin mo kapatid, saan nakafocus ngayon ang iyong atensyon? Maaring gising na gising ka sa mundo, pero tulog na tulog ka sa pananampalataya mo. Choose intentional habits over spiritual pilot. Hindi pwedeng bahala na si Lord. Habang ikaw tulog, ginigising ka ng Panginoon, huwag tayong maging komportable sa dilim. Iba sa atin, dahil ito naman yung ginagawa ng ibang tao, sobrang komportable na tayo sa dilim. Kung alam mong umaga na, hindi ka na makakapagtago sa dilim. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa ating lahat na hindi po dapat tayo namumuhay sa kasalanan na parang hindi darating yung araw ng pagsingil o paghuhusga sa atin ng ating Panginoon. Kapatid, kung alam mong malapit nang dumating si Jesus Christ, we have seen the signs. I tell you, I'm not joking. Jesus is coming soon. Malapit na po. Kung alam mong darating na si Jesus Christ, ano yung mga babaguhin mo ngayon? Sino yung mga kailangan mong patawarin? Ano ang calling na kinakailangan mo nang sagutin? Kapatid, ang spiritual alarm mo ngayon ay tumutunog na. As a matter of fact, the mere fact na naririnig mo yung preaching ngayon, isa itong wake-up call sa iyo ng ating Panginoon. Gumising ka na kasi matagal ka nang natutulog sa iyong pananampalataya. Huwag mong i-snooze. Diba? Alarm, dismiss, snooze. Huwag mong i-snooze yung panawagan ng Diyos. Bumangon ka na at gawin mo yung mga pinapagawa ng ating Panginoon. Wake up. Come on, type there in the chat. Wake up. Purihin natin ang ating Panginoon. Pangalawa, paano ko ma-overcome ang darkness? Paano ko ma-overcome ang mga madidilim na yugto sa aking buhay? Pangalawa po kanina, wake up urgently. Now na. Ngayon na. Pangalawa, verse 13. Sabi po ng verse 13, let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Paano ko ma-overcome ang darkness? Number 2, walk properly. Come on, type that in the chat, walk properly. After telling us, pagkatapos sabihin ng Bible na you need to wake up, ngayon sinasabi po ni Apostol Pablo that we need to walk properly. Uy, wake up. Pangalawa, walk properly. Ibig sabihin, mamuhay po tayo ng maayos at disente. Yung buhay na may integridad sa harapan ng Diyos, pakinggan maigi, at sa harapan ng tao. Sabi niyo,
as in the daytime. Let us walk properly as in the daytime. Bakit po? Kasi po yung daytime o yung liwanag, sumisimbolo po yan sa katotohanan, transparency at katuwiran. Transparency, truth, and righteousness. Now, kung tunay po tayong gising, dapat nakikita po sa lakad natin. Saan ako dapat maglakad ng maayos? Type mo nga sa comment section saan. Una, sa iyong, you need to have a proper social life. Di ba sabi ng teacher mo nung high school, nung elementary, Mr. Balcos, sit properly kasi nakaganyan ka. Ay, yes po. Di ba? Even sa military, even kapag nagja-job interview, sit properly. Importante ang kaayusan. Kaya importante rin ko pagka-Christian ka, importante yung proper social life. Sabi po ng verse 13, bakit importante ang proper social life? Hindi ko sinasabing pag Christian ka na wala ka ng social life. Dapat meron. Pero dapat proper. Sabi ng Bible, because we belong to the day. Yan po sabi ng verse 13, we must live a decent lives for all to see yung social life natin. Don't participate. Huwag kang sasama sa in the darkness of wild parties and drunkenness, sexual promiscuity, and immoral living, and quarreling and jealousy. Tandaan, ang mga mananampalataya ay marunong makisama pero hindi nakikisama. Marunong kang makisama dapat sa trabaho, sa school, pero hindi ka sumasama dapat sa mga masasamang gawain. Sabi ni Paul, we belong to the day. Ibig sabihin, Kristiyano na tayo. Follower na tayo ni Christ. Hindi na tayo kabilang sa kadiliman. Kabilang ka na sa kaharian ng liwanag. Kaya dapat disente yung ating buhay, lalo na kapag ka nakikitungo po tayo sa ating kapwa. Dito, binanggit din po ni Apostle Paul yung mga maling pag-uugali sa social life. Ano yun? Wild parties and drunkenness. Yung paglalasing, yung uncontrolled gatherings, yung mga sexual immorality o immoral living, relasyon makasalanan, yung walang purity, yung quarreling and jealousy, toxic behavior, comparison, yung inggitan. Bakit ko sinabi ito at bakit ito sinasabi ng Bible? Sapagkat yung mga binanggit ko po kanina na mga negative na mga pag-uugali o actions na yan, hindi po ito bagay sa taong gising na sa kanyang pananampalataya. Hindi po ito bagay sa isang taong namumuhay na sa liwanag. Na-experience mo na ba yung lumabas ka ng bahay? To give you illustration, na-experience mo na ba yung lumabas ka ng bahay tapos hindi ka prepared? Yung hindi ka pa naghilamos, wala ka pang toothbrush, ang gulo-gulo ng buhok mo, tas warat-warat damit mo. Tapos may nakita kang kakilala mo, di ba parang, ay, sorry pastor, hindi ako nakapaganda, nakakaya naman, hindi ako presentable. Ganun din pagdating sa ating buhay Krisyano. Kung anak ka ng Diyos, dapat presentable. Can you type that in the chat? Presentable. Presentable, hindi lamang yung itsura mo, kundi yung ugali mo. Bakit? Hindi ka dapat kung ano-ano mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Kapag ka presentable ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, hindi ka nahihiya kasi maayos ang buhay mo kahit sa harapan ng tao, kahit sa harapan ng Diyos. Meaning, hindi nagko-contradict yung buhay mo publicly at yung buhay mo privately. Kaya ano pwede nating matutunan dito pagdating sa proper social life natin, mga minamahal na kapatid? Check your social circle. Sino madalas mong kasama? Tanungin kita ngayon. I-check mo kung sino yung madalas mong kasama. Itong mga kasama ko ba, nilalapit ba ako kay Lord o tinutulungan nila akong mapalayo sa Diyos? Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Bantayan mo yung lagi mo nakakasama. Bantayan mo rin yung lifestyle mo. Meron ka ba mga party na sinasamahan na hindi maka-Diyos? Yan. Wala pong masamang pumunta sa party, pero siguraduhin mo na yung pupuntahan mong party maka-Diyos. Meron ka bang relationship na alam mong outside the will of God? Kaya mag-reflect ka ngayon sa buhay mo. Bakit? Sa bahay, kamusta ka? Sa school, kamusta ka? Sa opisina, kamusta ka? Sa social media, kamusta ka ba? Kita ba si Jesus Christ sa attitude mo sa mga area na yon? Be decent for all to see, sabi ng salita ng Diyos. Maging maayos ka. Ipakita mong iba ka sa mga classmate mo, sa mga katrabaho mo.
Sa social media, ipakita mo na iba ka kasi kay Kristo ka na. Kaya kung anak ka ng liwanag, anak ka ng Diyos, huwag kang makisama sa mga gawaing madilim. Hindi mo kailangan sumama sa uso lang. Uso nga, masama naman. Basta kasama mo si Lord kahit mukha kang luma. Sa mata nila, importante, uso ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ginagawa mo yung tama. Ayusin mo social life mo dahil Kristiyano ka. Pangalawa, kanina proper social life. Ngayon naman, proper sexuality. Type na rin the chat, proper sexuality. Sabi ng verse 13, catch this. We must not have sex with anyone who is not our own wife or husband. We must not do wrong things with our bodies. We must not quarrel. We must not be jealous of other people. Si Apostle Paul, nung sinulat niya ito, very clear ang kanya pong paalala o reminder niya sa atin. Bilang mga anak ng liwanag, anak daw ng light, anak ng Diyos, kailangan disente rin, hindi lamang yung ating social life, kundi yung ating sexual lifestyle. Why? Bakit ko kinakailangan sabihin ito? Kung kayo po ay mga kabataan o mga batang nanonood ngayon, I hope kasama niyo ang inyong mga parents para later on may explain po ito sa inyo. Sa panahon ngayon, normal na kasi ang sexual immorality dito sa mundo natin. Normal yung live-in, normal yung hook-up culture, normal yung casual sex, normal yung porn, normal yung lust, normal yung secret relationship. Pero kapag ka-Kristiyano ka, hindi yun normal. Abnormal yun. Abnormal use. Abuse. Kaya if purpose is unknown, abuse is inevitable. Kapag hindi mo alam ang purpose ng isang bagay, aabusuhin mo. Ganon din pagdating sa sex. Why? I want you to realize and I want you to understand that sex is a gift from God. Pero para lang po ito sa tamang panahon at sa tamang tao. Tamang panahon sa loob ng kasal, tamang tao sa asawa mo. Kaya sabi ng Bible, we must not have sex with anyone who is not our own wife or husband. Ang pag-aasawa po o yung sex, para pong ano yan, apoy. Type nyo nga po sa comment section, apoy. Kapag ka nasa tamang lagayan po ang apoy, example, maayos sa kalan, nasa fireplace, nagbibigay po ito ng init, liwanag at comfort at naluluto yung mga pagkain natin. Pero pag napunta sa labas ng boundary, lumabas sa kalan, lumabas sa fireplace, delikado. Ano ibig sabihin yan? Sa kama ng hindi mo asawa, sa cellphone mo na tinitignan mo na hindi maganda, sa isipan mong punong-puno ng lust, nakakasunog po ito, nakakapaso, nasasaktan ka at pati yung mga tao sa paligid mo apektado. Ganon din po pagdating sa sexual immorality. Akala mo pleasurable, but ang ending, pain. Kaya kapag ito, let me address yung iba't ibang season ng buhay. Mag-type ka nga ng amen kung ikaw ay single ngayon. Come on. Type mo sa comment section, amen, I am single. I am single. Yan, para makita nila na single ka. Yan. Kung single ka ngayon, i-type mo, I am single. Kung single ka, honor God with purity. Ano ibig sabihin yan? Stay away from lustful contents. Yung mga online flirting, yung mga dating application na ang pinopromote lust, at saka yung mga secret sins. Kapag ikaw ay single, pakinggan nyo to sa mga single, wait for God's timing. Worth it ang tamang pag-ibig. Mas maganda na that you marry wrong o marry long, yung matagal ka bago ikasal, kaysa yung kinasal ka agad pero you have married the wrong person. Ngayon, type nyo sa comment section, sa mga merong girlfriend, boyfriend, amen, I am in a relationship. I-type nyo nga sa comment section, I am in a relationship. Sa mga single, honor God with purity. Sa mga may karelasyon, set boundaries. Set boundaries. Hindi porkit may girlfriend ka na, mamumuhay kayong parang mag-asawa. Remember, ang sex sa loob ng marriage. At hanggat hindi kayo kasal, sex outside marriage is wrong. Kaya be accountable. Do the things na nagdadala ng don't do the things na nagdadala ng guilt after. Remember, it's love, not lust. Be accountable. Fight someone. Kaya importante, sa ligawan, sa relationship, group effort yan. Meron ako mini-mentoran, meron ako mga dinidisciple na in a relationship. Sabi ko, magpa-account ka. Huwag kayong basta-basta lalabas na kayo lang dalawa. Kami ni Pastor AJ,
nung girlfriend-boyfriend kami, and even nung kinasal kami, hindi nga kami nagsining, dalawa lang kami. Mabibilang ko sa daliri ko, nung girlfriend-boyfriend, hindi kami nanonood ng sine na kami lang. Nung kinasal na kami, siguro mga twice or thrice lang kaming nakapanood ng sine na kami lang dalawa. Pangatlo, gusto kong i-address yung mga married. Type nyo sa comment section kung may asawa ka. Amen, I am married. Kung ikaw naman ay married, be faithful. No to secret chats. No emotional affairs apart from your wife or husband. No to flirting. Be satisfied in the spouse God gave you. Ano pa pwede natin matutunan dito? Ang pagiging Krisyano ay hindi lang panlabas. Ito rin ay paglilinis ng ating katawan sa harapan ng Diyos. What I'm trying to point in dito yung physical na linis, spiritual. Hindi po lahat ng gusto mo dapat mong gawin, especially pagdating po sa tinatawag nating sexuality. Purity is not an old-fashioned. Purity is not old-fashioned. Sabi nila, hello, it's 2025. Ano ba naman yan? Ba't sinusunod mo pa rin yung Bible? Yung patungkol sa purity. Gawin mo kung ano masarap. Hindi lahat ng masarap dapat mong gawin kasi hindi lahat ng masarap tama. Purity is not Purity is not old-fashioned. It is God's design. Pangatlo po, proper self-expression. Sabi ng verse 13 pa rin, because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Pag sinabi pong self-expression, pagpapahayag po ng personality mo, ng feelings, ng opinion, ang bottom line is this. Hindi mo pwedeng sabihin, ganito na talaga ako eh. Ito personality ko, ito feelings ko, ito opinion ko. Kapag ka kay Kristo ka na, hindi pwedeng ganyan ang dahilan mo. Bakit? Sabi ng verse 13, because we belong to the day. Dahil you belong to Christ, dapat disente ang iyong pamumuhay. You belong to the day, anak ka ng liwanag, kaya dapat anak, hindi ka anak ng kung sino-sino, anak ka ng Diyos. Presentable ka dapat sa harapan ng tao. Yung cast off, yung put aside. By the way, yung put aside dyan, middle voice sa Greek yan. Ano ibig sabihin ng middle voice? Ibig sabihin, ikaw mismo magbabago. Walang ibang pwedeng gumawa nito, ikaw ang magde-decide. Meron po tayong tinatawag na personal na decision. May free will po ang tao. Kaya pansinin mo, hindi mo na pwedeng suotin basa-basa yung mga sinusuot mo before. Kasi ganito ako magsuot, pupunta ako ng church kahit ladlad na yung laman ko. Hindi na ganun. Kung babae ka, dapat maayos ka na manamit ngayon. Kung lalaki ka, ganun din. Binigyan ka na kasi ni Lord ngayon ng bagong identity. Bago ka na, kaya wag mo nang isuot yung mga mali mong pag-uugali. Di ba yung ating mga old dark self-expression natin? Mangbabash ako, magrarant ako. Kapag ka gusto ko, hindi na ganun. Pag Christian ka, dapat speak life. Magpo-post ka ng hope, not hate. Ano yung mga practical tools na pwede nating matutunan? Pause, pray, post, rule. Ano ibig sabihin yan? Bago ka mag-comment, mag-pause ka muna. Mag-pray ka muna. And then, i-check mo kung karapat-dapat ba itong i-post. Mag-glorify ko ba si Lord kapag pinost ko ito? Kaya importante din, by the way, yung accountability body. Meron kang kaibigan na nag-check sa'yo, yung ka-life group mo, yung pastor mo, yung pastora mo. Ayusin mo yung lakad mo. Kasi pag maayos ang lakad mo, aayos ang direksyon ng buhay mo. Walk properly. Social life, sa sexuality, sa self-expression. Pwede ka mag-express, pero yung pag-express ng matuwid na tao para makita ng lahat ang liwanag ni Jesus Christ sa'yo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are we changing? Are we learning? Pangatlo po. Paano ko ma-overcome ang darkness? Sabi ng verse 14 sa The Message, dress yourselves in Christ and be up and about. Sa ESV, napakaganda. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Sa New Living Translation, ang ganda rin. Instead, clothe yourselves with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Pangatlo, wake up. Pangalawa, walk. Pangatlo, wear Christ constantly. Suotin mo yung pagiging Kristiyano constantly, lagi-lagi. Pag sinabi pong but, sabi dyan, but, yung isa ibang version ginamit, instead.
clothe yourselves. Ang Greek word po niyan is al-a. Ibig sabihin po niyan at all times, at all events, all serves in all serves to introduce a sentence with keenness and emphasis. Lagi. Pakitype nga sa comment section, lagi. Sabi ni Paul, isuot mo daw lagi si Kristo. Hindi lang basta nagsasabi kang Christian ako. Dapat lagi mo siyang suot araw-araw na parang damit. Ibig sabihin sa kilos, sa asal mo, sa decision mo, dapat si Kristo ang nakikita sa'yo. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang during devotion, hindi lang tuwing may life group. Ang pagiging Christian, 24/7 dapat yung presence ni Lord sa buhay mo. Parang uniform ng sundalo. Kapag suot ng mga sundalo yung kanilang uniform, handa silang lumaban. Hindi siya pwede magpa-relax-relax, hindi siya complacent sa mga kalaban. Ganon din po pagdating sa ating spiritual life. Did you know that we are on a spiritual battle? Kaya araw-araw mong isuot si Kristo bilang armor mo, identity mo, tsaka guide mo. Tanong, how to wear Christ constantly? Una, live like Jesus. Pakitype nga po sa comment section, live like Jesus. But be like the Lord Jesus Christ. So when people see what you do, they will see Christ. Oh, yun naman pala eh. Maging kagaya ka daw ni Lord, sabi ni Apostol Pablo sa pag-iisip, sa pananalita at sa pamumuhay. Ang standard ng pamumuhay natin, hindi dahil mabait ako sa iba, relihiyoso ko, hindi. Ang tanong, nakikita ba si Jesus Christ sa buhay mo? Kapag nakikita ba ng tao yung ginagawa mo, nakikita ba nila si Kristo? Mga kapatid, importante yan. Be like Jesus. Bakit? So that when people see what you do, they will see Christ. Nakikita ba nila si Lord sa buhay mo? Isipin mo yung mga ambassador, di ba? Halimbawa yung ambassador ng Pilipinas sa ibang bansa, bit niya ang pangalan ng Pilipinas, dangal ng Pilipinas at imahe po ng bansa natin. Kahit nasa ibang lugar siya, dala niya yung identity ng Philippines. Kaya dapat mag-behave siya. Ganon din po tayo. Sabi ng Bible, tayo po ay mga ambassador ni Christ. That's according to First Corinthians chapter 5, verse 20, 21, and 22. Ambassador tayo, hindi lang tayo tuwing Sunday dapat mukhang Kristiyano. Dapat kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin yung ating pong pananampalataya. Ang tanong, nakikilala ba si Lord sa buhay mo? Mukha ka bang representative ng langit? Yan. Nagpapakita ka ba ng compassion? Nagpapakita ka ba ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa'yo? Naninindigan ka ba sa tama? Honest ka ba? Humble ka ba? At holy ka ba? Uy, tatlo yun ha. Triple H. Honesty, humility, holiness. Nakikita ba nila yung pagiging honest sa'yo? Kahit walang nakakakita, nakikita ba nila yung humility sa'yo? Nakikita ba nila yung holiness? Yung holiness doesn't mean perfection ha. Yung pagiging separated mo from this world. Nakikita ba ng mga tao si Kristo sa buhay mo? Pangalawa, how to wear Christ constantly. Una, live like Jesus. May isusuot ka. Pangalawa, live your sinful self. Meron ka namang huhubarin. Una, may susuotin ka. Pangalawa, meron ka namang huhubarin. Ano yung huhubarin mo? Don't think about to satisfy the desires of your sinful self. Ang huhubarin mo, yung mga makalaman na gawain. Yan po ibig sabihin yan. Tingnan nyo, may dagdag pa siya. Hindi lang huubarin, ay hindi lang susuotin. May huubarin ka. Hindi pwede kasi magsama yung si Kristo tsaka yung pagiging makasalanan natin. Kaya importanteng araw-araw po tayo namamatay sa ating pong sarili. Don't think about how to satisfy. Huwag mo isipin kung paano may satisfy yung desire ng sinful nature mo. Ang problema po kasi sa atin ngayong mga Christian, lalong-lalo na po sa ganitong klaseng panahon, sinusuot lang po natin si Jesus Christ tuwing linggo. Pero pag Lunes hanggang Sabado, suot pa rin natin yung ating mga lumang sarili. Hindi uubra ang buhay na hati. Hindi lalago ang isang Christian na may hati na buhay. 50% Christian, 50% carnal. 50% kay Lord, 50% kay Satanas. Kung si Kristo ang sinuot mo, dapat hubarin mo yung mga kasalanan na dati mo pang ginagawa. I-surrender mo. Type mo nga sa comment section, isuko mo na yan kay Lord. Paano ko iiwan yung sinful self ko? Alamin mo kung ano yung old life mo. Alamin mo kung ano yung mga dapat mong tanggalin. Is it bitterness? Is it lust? Yung iba na-overcome na yung lust pero may bitterness.
Yung iba na overcome na yung bitterness pero may lust pa rin. Is it envy? Is it laziness? Is it secret sin? I-identify mo ito at isurrender mo po sa ating Panginoon. Bukod doon, maglagay ka ng boundaries. Come on, type that in the chat, put boundaries. Maglagay ka ng boundary naman sa'yo. Alis ka doon sa mga lugar ng tukso at doon sa mga taong pilit kang dinadala sa tukso. Iwasan mo yung mga tinatawag natin mga triggers. Yung mga point na kung saan, kung kailan ka down, doon ka pa makikipagkita sa mga makamundo mong kaibigan. Imbis na ma-reach out mo sila, ang nangyayari, na-reach out ka nila sa paglalasing, huwag kang makipaglaro sa apoy. Kung alam mo doon ka nadadapa, huwag ka nang lumapit. Kung alam mo doon ka nalalaglag, huwag ka nang lalapit kasi mapapasok ka. Kaya importante yung tinatawag po nating daily surrendering to the Lord. Lord, hindi ko po ito kayang mag-isa. Tulungan mo akong tanggalin yung dating ako. Mga kapatid, hindi po porkit nagsuko ka ng buhay kay Lord, perfect ka na. Nagiging perfect lang tayo sa mata ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Pero, araw-araw po dapat tayong namamatay sa ating mga sarili. Lalong-lalo na sa mga madidilim na yugto ng ating buhay, sa mga dark times ngayon na nangyayari sa mundo, walang lugar ang dati mong sarili sa bagong mong buhay kay Kristo. Kapatid, hindi lamang po ito about looking good on the outside, but it's about living right on the inside. In conclusion, how to overcome the darkness. Paano ko malalampasan ang madidilim na yugto ng aking buhay? Wake up urgently. Bakit? Kasi po, the end of darkness is near at malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Pangalawa, walk properly. Paano? Proper social life, proper sexuality, proper self-expression. Wear Christ constantly. Paano? Live like Jesus and live your sinful self. May susuotin, may huhubarin. Hindi po pwedeng pagsabayin ang kalinawagan at kadiliman sa ating pong buhay. Kinakailangan mong mamili. Maging maliwanag ang aking buhay o patuloy na madilim ang aking buhay. Mga kapatid, as I end, pagod na ba kayo sa mga madidilim na yung pinagdadaanan ngayon? Yung parang araw-araw may masamang balita, grabe ang gulo sa Middle East, gulo sa lipunan, kasalanan sa paligid, criminality. Pero kapatid, minsan ang matindi, yung madilim na pinagdadaanan mo sa iyong loob. Yung hindi mo na maalala kung kailan ka huling umiyak sa presensya ni Lord. Yung hindi mo na maalala kung kailan ka huling nagising at excited ka mag-church, excited ka mag-devotion. Ang tutuusin, baka nakatulog na po tayo sa ating pong pananampalataya. But today, God is waking us up. Sinasabi ng Lord sa iyo ngayon, anak, gising na, bumangon ka na, ako ay paparating na. Manalangin po tayo. Let us close our eyes and bow our heads. If you're here today and you know in your heart na parang nakalimot ka na, parang nakatulog ka na sa pananampalataya mo, you are not walking right, you've allowed sin, you've allowed compromise, or spiritual sleep to creep in. The good news is, God is calling you home. Kapatid, habang nananalangin po tayo, gusto ko sabihin sa iyo that God is not condemning you. He is calling you. So wherever you are, if you're saying na, Lord, gisingin mo ulit ako, come on, manalangin ka, sabi mo, Lord, gusto kong ayusin ang lakad ko. Come on, manalangin ka, sabi mo, Lord, I want to clothe myself with you again. Isusuot kita at huhubarin ko yung aking mga lumang gawain. Kung ikaw ang tinutukoy na mensaheng ito, then I invite you now. Put your right hand sa iyong puso, sa iyong dibdib, itapat mo yan. Don't mind the people around you kung ikaw ay nasa online ngayon natin. This is just between you and Jesus. Come to Jesus. Let us pray. Sabihin mo lang, Lord Jesus, thank you for loving me when I was asleep in my sin. Thank you for calling me back today. Right now, Lord, I can hear you. I can feel you. And now I surrender. Lord, salamat sa paggising mong muli sa akin. Lord, punuin niyo po ako ng liwanag mo. I cast off the works of darkness and today I put on Jesus. Lord, ayusin mo po ang buhay ko. Ayusin mo po ang lakad ko. At mula ngayon, I will live for you, Lord. Help me to walk properly,
to say no to sin, and to reflect you in my life, and to wait for you with all my heart until the last breath of my life. Starting today, Lord, I declare, my life belongs to you. I am awake. I am yours. In Jesus' name, amen and amen. Kapatid, kung ikaw naman gusto mo magsuko ng buhay mo ngayon kay Jesus, sabihin mo lang, Lord, I surrender my life to you. Gusto ko pong magkaroon ng relationship. Gusto ko pong ma-born again. This prayer is for you. Sabi mo, Lord, I admit that I'm a sinner and I am not worthy to belong to you. I'm not worthy to be in heaven. Starting today, Lord, I am putting my faith in your good works sa cross, and I am confessing that starting today, I'm gonna follow you as a sign of my salvation. Kapatid, tanggapin mo ang kaligtasan mo ngayon. At starting today, start to connect dun sa mga taong makakatulong sa'yo sa iyong spiritual growth. Lord, maraming salamat po. Thank you for this series for the month of July. Lord, alam ko may binago ka. At ngayon, nakita na namin yung victorious secret. Walang iba kundi ikaw lamang. Maraming salamat po. Lord, I pray for salvation, restoration, and healing upon your people. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. God bless. What a wonderful God we serve. Type niyo po sa comment section, I am blessed. Come on. Napakaganda po ng series na dumaan. Be excited because next month, ilang araw na lang po yun, July na po, meron po tayong brand new series. And abang-abang lang po kayo sa ating mga social media accounts for more updates sa ating pong July series. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi nagsasabing, God bless you. God loves you. God bless. Bye-bye.